ang isa pang banta. Ang isa pang banta upang ang kaligtasan ay maaaring mawala ng isang mananampalataya ay nagaganap kapag siya ay patuloy na nag-iingat sa kanyang buhay na dahilan upang hindi niya magampanan ang kanyang pagkatawad. Marahil sasabihin ng iba, napaka-imposible nang may makapasok sa kaharian ng Diyos sa ganyang dami nagbanta sa kaligtasan. Alam niyo po, ang isang imposible rito ay ang hindi pagkakita ng marami sa mga bagay na ito. Hindi ko po alam kung hindi nila nakikita o pilit na itinatutwa sapagkat sila po ay nababalot na doon sa kanilang doktrina ng kanilang kinagisnan o sa kanilang nais. At yung kanilang tinanggap sapagkat tila maganda nga na wala na sanang banta. Malala ko po ang aking isang profesor na sabi niya, kung papipiliin ako ng doktrina, ay mas gusto ko yung hindi na nawawala ang aking kaligtasan. Alam niyo po, hindi po yung gusto natin, kundi yung sinasabi ng Biblia. Sino bang ayaw, Lord, na hindi na dapat mawala ang ating kaligtasan? Pero, sino kaya ang mangyayari? Yung nais natin o yung sinasabi ng Biblia? Yun po ang aking katanungan. At alam ko na pare-pareho tayong sagot na yung nakasulat sa Biblia, yun po ang magaganap sa hinaharap o kaya sa ating patutunguhan. Kailangan nating pahalagahan ang ating mga buhay. At ang Diyos ay nagpahalaga sa atin. Subalit kapag ito ang dahilan upang hindi na natin magampanan ang ating layunin ng pagkatawag mula sa Diyos, ay nalalagay na sa panganib ang kaligtasang ating natanggap. Kaya kailangan isipin natin maigi na ito ang katotohanan at kailangan natin tuklasin na ito nga ay totoo. Ganito po ang sabi ng Panginoon sa Marcos 8:34 hanggang 38. Then he called the crowd to him along with his disciples and said, "Whoever wants to be my disciple must deny themselves, take up their cross, and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me and the gospel will save it. What good is it for a man to gain the whole world yet forfeit his soul? Or what can anyone give in exchange for his soul? If anyone is ashamed for me and my words in this adulterous generation, the Son of Man will be also ashamed of them when he comes in his Father's glory with the holy angel." Nakatutuwa na tignan na ang Panginoon ay laging napakaraming sumusunod na tao sa Kanya. Libo ang sunod ng sunod sa Panginoon. At alam niyo, ang Panginoon ay kung katulad namang ng maraming mga aral sa ating kapanahunan, ay hindi na po sana siya iiwanan ng marami. Pero ang Panginoon ay hindi po yung marami ang kanyang tagasunod, kundi yung handang gumanap ng kalooban ng kanyang amang nasa langit. Yun ang hangarin niya sa bawat tao na naghahangad na siya ay sundan. So, natutuwa man siya na marami, ay dito rin sinusubok ng Panginoon kung talagang sila ay susunod, hindi dahil sa kanilang mga nararanasan nakikita, kundi dahil sa plano ng Diyos para sa kanilang buhay, ang maging lingkod dito sa lupang ito, lalo na sa kanyang kapanahunan kapag siya ay umalis. So, libo po ang laging dumadagsa sa mga pagtitipon na nandoon ng Panginoon. Kalimitan po ay ginagabi sila, minsan ay wala silang makain, inaabot sila ng gutom. Kaya lang, ang Panginoon ay gumagawa, kailangan niyang gawin ito sapagkat tunay nga po, ang puso niya ay nasa madla. I have compassion for this crowd. Sinasabi ng Panginoon yan. Pero makita niyo na hindi po hadlang ito upang hamunin sila na kailangan nilang ilagay ang kanilang buhay sa kamay ng Diyos upang sa gayon sila ay maging kapakipakinabang sa kaharian ng Diyos. So hinahamon po sila ng Panginoon ng hamon na ito na if anyone wants to become my disciple, he must deny himself, take up his cross, and follow me. Kung tatanungin kita, ikaw ba ay tunay na tagasunod ng Panginoon? Handa ka bang mamatay para sa Kanya?
Now, ang isang tanong ko pa ay, ikaw ba'y nabubuhay para sa Kanya? Sapagat napakarami nga po Kristiyano na laging inaangkin na handa silang mamatay para sa Panginoon. Pero hindi po yan ang ating challenge sa ating kapanahunan. Ang hamon natin sa ating kapanahunan ay kung paano tayo mabuhay para sa Diyos, mabuhay na maging kapakipakinabang sa Kanyang kaharian. Yan po ang hanap ng Panginoon sa Kanyang mga tagasunod. Alam niyo po, sa ating panahon ay napakaraming mga tao sa ating iglesia, tumatanda sila sa loob ng iglesia hanggang sa sila ay mamatay na hindi pinakinabangan dahil yun po ang akala nila sa paglilingkod sa Diyos. Yun ang akala nila sa pagsunod sa Panginoon. Sapagat napakarami naman po na mga tao na tila ang mamatay para sa Panginoon ay hindi talaga hamon para sa lahat. Sa halip nga po, dahil sa kanilang paggamit sa mga lumang tipan na mga pangako kay Moises na kung saan ay kailangan magpagtagumpayan nila ang lahat ng bagay sa mundong ito, kailangan maging maaluan ang kanilang buhay dahil nga ginawa na lahat ng Panginoon para sa kanila, ay hindi na nila hinahamon ang kanilang mga sarili para sa isang bagay na sila ay maging kapakipakinabang sa kaharian ng Diyos. Halimbawa po, ay makikita natin na ang Panginoon ay namatay dahil sa Kanyang pagsunod sa Kanyang Ama at para sa ikabubuhay ng marami. Ang lahat ng mga alagad ng Panginoon ay ganito rin ang kanilang sinabi. Kahiyahiya naman yata tayo na tayo lang ay nag-iisip na kailangan maging maluan ang ating buhay sapagkat lahat ng mga naging tagasunod ng Panginoon pagkatapos ng Kanyang kamatayan ay nangamatay din dahil sa kanilang pananampalataya. Ang katotohanan sa buhay sa mundo ito, ang Diablo ay patuloy na hahadlangan niya ang paglaganap ng mabuting balita. Kaya naman ang Panginoon ay pinapauna niya sa Kanyang mga tagasunod na kapag sumunod ka sa Kanya, ay maging handa ka na malamang ang iyong buhay ay maihain para sa kapakanan ng iba. So hindi po niya itinatanggi ang katotohanan ito na kailangan ang tao ay mayroong tapang na ihandog, ihain ang kanyang buhay para sa paglilingkod sa Diyos. O kaya ay mawawala siya sa kamay ng Diyos o kaya ay ang buhay na iniingatan niya ay mawawala sa Kanya. Ano-ano ang mga palatandaan ng isang Kristiyano ay iniingatan niya ang kanyang buhay. Tingnan po natin ang mga katotohanan ito. Baka tayo po ay sa kasalukuyan ay nag-iingat na ng ating mga buhay. Mula rin doon sa sinabi ng Panginoon, ay ganito ang sabi niya, "If anyone is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, the Son of Man will be also ashamed of them when He comes in His Father's glory with the holy angels." Ang una po na nakikita ko rito ay kapag ikinahiya natin ang Panginoon at ang Kanyang mga salita, ay darating ang araw na matuklasan natin na ikakahiya rin pala tayo ng Panginoon sa harapan ng Kanyang Ama at hihirin pa tayo sa harapan ng mga anghel. Parang ganun po ang sinasabi rito. Now, maniniwala ka ba dyan? Ang totoo ay maraming hindi naniniwala dyan, kaya nga tumatanda sila sa pananampalataya na hindi nila sinubok na ibahagi ang mabuting balita sapagat sasabihin nila, natatakot ako. Alam niyo po, natatakot ka man o nahihiya ka, ay pareho po yan. Kung ikinahihiya mo ang Panginoon, nakala mo simpleng bagay lang yan. Pero sinabi niya ang katotohanan ito na pagdating ng araw, kakahiya ka rin niya sa harapan ng mga anghel at sa harapan ng Kanyang Ama. Yan po ang sabi ng Panginoon. So sino kaya ang makapangyayari? Yung inaakala mo na hindi dahil sa nahihiya ka sa iyong sarili. Alam mo, yung ego mo pa lang ang iyong iniingatan, mawawala mo na ang pangako ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Kasi sino pa kaya? Kapag ang iniingatan mo na ay ang iyong buhay, ego pa lang po. Kaya ang daming Kristiyano hindi nagsishare sapagkat nahihiya sila na mapahiya sa kanilang mga kaibigan, mapahiya sa kanilang mga kakilala, na ibahagi nila ang salita ng Diyos sa mga taong ito. Mga kapatid, mga kaibigan, malamang ay yan ang dahilan kaya ang daming Kristiyano tumanda na lang sa kanilang iglesia na hindi makapagbahagi ng tungkol sa paghahari ng Diyos sapagkat nahihiya sila. Sasabihin ko po sa inyo,
Mas totoo ang sinasabi ng Panginoon na kapag ikaw ay nagpatuloy sa ganyang kalalagayan na ikinahihiya mo ang kanyang mga salita na parang napakasimple sa akala mo. Pero yan ang dahilan kaya tayo ay kabilang sa mga tinanggap ng Diyos sa kanyang kaharian upang maging kapakipakinabang para sa iba at sa kanyang ikaluluwalhati. Nais niya na dumami ang mamamayan ng kaharian ng Diyos. And so kailangan tayo bilang nakaranas, kung totoong nakaranas tayo ng kaligtasan, ay maging kabahagi sa pagpapalaganap sa mabuting balita. Pangalawa, ay ito na po, yung sinabi na natatakot sila sa kanilang buhay. Sa Lucas 12, 4, 5 at saka sa 8 at 9, ganito po ang sabi niya. I tell you, my friends, do not be afraid of those who kill the body, and after that can do no more. But I will show you whom you should fear. Fear him who, after your body was been killed, has authority to throw you into hell. Yes, I tell you, fear him. I tell you, whoever publicly acknowledges me before others, the Son of Man will also acknowledge before the angels of God. But whoever disowns me before others will be disowned before God and His angels. Alam niyo po, makikita natin na alam ng Panginoon doon pa man na kapag ikaw ay tagasunod niya, ay malalagay sa panganib ang iyong buhay. Alam niya na ito ang kalalagayan ng lahat ng mga totoong mananampalataya. And so never na tumawag ang Panginoon doon sa mga naghahanap ng komportableng buhay sa mundong ito. Hindi po yun ang ninais ng Panginoon na maging tagasunod niya, kundi yung mga handa na ibigay ang kanilang buhay. Totoo po na ang kaligtasan natin ay libre. Pero pagdating dito sa panahon na tayo ay nabubuhay sa pananampalataya, ay malamang malagay sa panganib ang ating buhay. Malamang ay dahilan ito upang tayo ay mamatay. At ang sabi niya, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan na hindi naman nakakapatay ng kaluluwa sa impyerno. Siya katakutan ninyo. Ibig sabihin ay ang Ama. Pero ang dahilan kaya ang Ama o ang Diyos ay dadalhin sa kapahamakan ng marami ay sapagkat natakot sila para sa kanilang buhay. Ito ang dahilan kaya hindi sila naging kapakipakinabang sa kaharian ng Diyos o sa paghahari ng Diyos. Kaya kung titignan natin ang ating mga buhay sapagkat ang daming Kristiyano na lumaki, tumanda sa kanilang iglesia, pero kailanman na hindi naging kapakipakinabang sapagkat una ay malamang sila'y nahihiya para sa kanilang buhay o sa kanilang sarili sa harapan ng marami o kaya ay natatakot. At alam niyo mga kapatid, sabi ko nga hindi ko alam kung ako ang masyadong mahigpit o ang Panginoon ay talagang ganon. O kaya yung mga iba na hindi nakikita ang mga katotohanan ito, nakala nila pagka tinanggap mo lang si Kristo, ginawa mo siyang Panginoon at hari ng iyong buhay, ay ikaw ay magmamana na ng buhay na walang hanggan. Pero ngayon ay makikita natin, dalawa pa lamang po ito, at makikita natin na meron ng malaking panganib na mawala ang buhay na walang hanggan ng marami dahil lamang sa ganito. Alam ng Diyos ang ating kakayanan. Alam ng Diyos kung hindi tayo nakakapaglakad, kung ikaw'y lumpo, walang namang ang Diyos ang gagawa sa buhay mo para ikaw'y lumakad upang dalhin ka niya sa mga bagay o sa tao na kailangang makapakinig ng mabuting balita. Alam ng Diyos ang kakayanan mo, alam niya kung ikinahihiya mo siya lagi, alam niya kung iniingatan mo ang iyong buhay, at alam mo, kahit anong rason mo, ay sinabi niya ito upang maging pamantayan ng ating pamumuhay na kailangan natin ilagay sa panganib ang ating buhay alang-alang sa kapakanan ng iba sapagat wala pong gagawin ito kundi yung mga tagasunod ng Panginoon. Tila nakakahiya sa Panginoon natin na siya ay nagbuwis ng buhay pagkatapos ang mga alagad ay nagbuwis lahat ng kanilang mga buhay. Ang mga naunang Kristiyano ay pinagpapatay. Kalaunan ay napakarami pang mga pinatay na talagang mga mananampalataya. At hanggang ngayon kapag ikaw ay nais mong sumunod sa Panginoon ay talagang malalagay sa panganib ang buhay mo.
Hindi kaya nakakahiya tayo na tayo ay nandiyan na kahit sa church ay gusto natin na tayo ay naka-aircon. Minsan nais pa ng iba ay nakakulambo at habang nagpipreach pa ang kanilang mga pastor ay natutulog, komportable ang nais nila sa kanilang buhay pananampalataya. Mga kapatid, gumising tayo sa isang katotohanan na hanggat kaya natin na gawin ang mga bagay na kailangan natin gawin sa ubasan ng Panginoon, ay kailangan natin gawin. Ang kalimitang narinig ko sa iba ay sabi na hindi ako gifted yan sa evangelism, sa pangangaral ng salita ng Diyos. Alam niyo po, ang hindi gifted ay yung walang karanasan tungkol sa kaligtasan. Yan po ang totoo, sapagat pagdating dito sa pangangaral ng mabuting balita, ay talagang kailangan ikaw ay nakaranas. At kapag naranasan mo, hindi mo kailangang maging napakagaling na magbahagi ng kung ano-ano. Napakasimple ng mabuting balita. Napakasimple ng mabuting balita. At napakasimpleng mag-isip kung paano ibahagi ito. Kaya lang, kapag inuuna mo ang iyong sarili, natatakot ka, nahihiya ka, ay yun ang dahilan kaya hindi ka nakakapag-share. Kaya lagi kong tina-challenge sa mga Kristiyano, na kung totoo naligtas, ay talagang meron kang burden sapagkat alam mo ang maligtas sa iyong kasalanan. Pero kapag wala kang karanasan tungkol sa pagliligtas ng Panginoon, bakit magkaroon ka ng kabigatan sa iyong puso na ibahagi pa ang mabuting balita? Warin po sa atin na nakakawala ito ng pinapangarap natin buhay na walang hanggan. Isa sa mga palatandaan ng tao ay nag-iingat ng kanyang buhay ay ang pagkamakamundo. Sa sinabi ng Panginoon sa Lucas 14:15 hanggang 24 ang tungkol sa talinghaga na kung saan ay ang Panginoon ay naghanda ng piging at pagkatapos ay meron siya mga inimbitahan na mga tao. Nais ko pong basahin sa inyo. Sa verse 16, ganito po ang sabi niya. Jesus replied, "A certain man was preparing a great banquet and invited many guests. At the time of the banquet, he was sent his servant to tell those who had been invited, 'Come, for everything is ready.' But they all alike make excuses. The first said, 'I have just bought a field and I must go and see it. Excuse me.' Another said, 'I've just bought 5 yoke of oxen and I'm on my way to try them. Excuse me.' Still another said, 'I just got married, so I cannot come. Excuse me po.' The servant came back and reported this to the master. And then the owner of the house became angry and ordered his servant to go out quickly into the streets and alley of the town and bring them in the sabi niya, go out quickly into the streets and alley of the town and bring in the poor, the crippled, the blind, the lame. Sir, the servant said, 'What you order has been done, but there is still room.' Then the master told his servant, 'Go out to the roads and country lanes and compel them to come in, so that my house will be full. I tell you, not one of those who have been invited will get a taste of my banquet.'" Now, una, nais ng Diyos na marami ang maligtas. Nais niya na talagang maligtas ang lahat. Ang pangangaral ng mabuting balita ay pinagkatiwala niya sa tao. Malala po si Cornelius sa Gawa, Kabanata 10, ay makikita natin doon na ang anghel ay nagpakita kay Cornelio, nakausap ni Cornelio, pero hindi po siya nagkaroon ng karapatang mangaral sa kanya. Kailangan puntahan ng mga isinugon ni Cornelio na sinabi ng anghel sa kanya na kailangan patawag si Pedro. So, ibig sabihin ay ang tao ang pinagkakatiwalaan ng Diyos sa bagay na ito. Nais ng Diyos na mapuno ang kanyang kaharian. Malaki ang kanyang gusali na inihanda para sa atin. Napakaganda ng kanyang paghahanda para sa mga maliligtas. Kaya nais niya na maraming makinabang dito. Pero, mga kapatid,
Yung mga inimbitahan ay makikita natin na lahat sila ay nagdahilan. At ano ang dahilan? Mga bagay na kanilang kaabalahan sa mundo ito. Hindi sila nagkaroon ng panahon para unahin ang paanyaya ng Diyos dahil sa kanilang kaabalahan sa mundo ito. At sasabihin ko po na maraming ganitong mga Kristiyano sa kasalukuyan na hindi nila alam na ang kanilang buhay ay nalalagay sa panganib. Nabanggit ko na rin po ito doon sa pagkamakamundo. Worldliness will cost your life. And it will cost your life because you will not be beneficial. You will not be beneficial in the kingdom of God. Ang pagkatawag sa atin ng Diyos, of course, meron po tayong mga resources na kailangan nating ilaan. Pero nais din ng Diyos na maging tayo mismo ay kabahagi sa nais niya sa mundong ito. So, ingatan natin na ang ating pagkamakamundo ay ilayo tayo sa Diyos at mawawala natin ang kanyang pangako na buhay para sa atin. Ang binatang mayaman ay makikita natin na nang lumapit sa Panginoon ay napakaganda ng kanyang tanong. Lumapit siya sa tao na tama at nagtanong siya ng katanungang tama, subalit dahil sa kanyang pagkamakamundo, mahal na mahal niya ang kanyang kayamanan, ay hindi niya nakamtan ang buhay na walang hanggan. So, ito po ay masusumpungan sa Marcos 10:17 hanggang 22, ang kwento ng isang mayamang lalaki na lumapit sa Panginoon, na kung saan ay tinanggihan niya ang sinabi ng Panginoon dahil sa kanyang pagkamakamundo. At alam ko po na marami ay talagang ganito ang kanilang puso. They want to serve the Lord. They have been feeling that for a long, long time. But they also love the world. And that's the reason why they cannot serve the Lord. They have that heart to serve the Lord. But having a heart and thinking that you wanted to serve the Lord is different from really taking a step to serve the Lord. Kailangan nating humakbang, take an initiative to serve the Lord. Not only an emotional thing in your heart, you wanted everything. You wanted. Yan ang sinabi ng Panginoon. Na in the spirit, we are strong, but we are weak in the flesh. Pareho lang po yan. Na hindi tayo nakakagawa ng hakbang dahil na rin sa hindi tayo makapagdesisyon sa ating sarili sa Diyos. Isa pa na palatandaan ng pag-iingat sa sariling buhay ay ang kawalan ng tiwala sa Diyos. Ang sinasabi ng aklat ng Mateo Kabanata 6 tungkol sa mga pangangailangan. Ganito po ang sabi, pasimula ng 28 hanggang 33. And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like this. Like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you, O you of little faith? So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first the kingdom of God, and its righteousness shall be, all these things shall be added unto you. Now, makikita natin, ang concern ng Ama sa atin ay huwag tayong, ay nandiyan. He wanted to provide everything. I have said this, doon sa kingdom of God, na the good king is the one who takes care of everything we need in life. He is our master, He is our Lord, He is our king. He is so concerned for us. Only if we wanted to be subject in His ruleship. Now, makikita natin dito na isa sa mga dahilan kaya marami ay hindi makapaglingkod sa Diyos ay ang kanilang pag-iingat sa sarili na nakikita sa pamagitan ng kanilang kawalan ng tiwala sa Diyos at sila ang nagpo-provide sa kanilang sarili. Now, if you keep on providing for yourself, you cannot serve the Lord. If you wanted to grasp all these things in this world, then you cannot serve the Lord. But the Lord knows na ito ay magiging hadlang upang tayo ay makapaglingkod sa Kanya.
Pero alam niyo, may pangako ang Diyos dito, and I don't know whether you believe it or not, that the Lord promised that if we seek first His kingdom and His righteousness, then everything will be provided. Ang problema kasi natin, mga kapatid, ay ang paghahangad ng napakarami pa para sa ating sarili. And lalabas na naman ito doon sa pagka-makamundo. We wanted to acquire things for ourselves rather than what we need. Alam niyo, ang totoo po ay talagang hindi tayo papapusin sa ating mga pangangailangan. Pero ang nais natin ay sobra-sobra. At alam niyo, babalik na naman ako doon sa iniisip ng marami na ang pagpapala ay mga material na bagay sa mundong ito. Alam niyo, hindi po yan ang pagpapala ng New Covenant. Ang pagpapala ng New Covenant, they are eternal. At binabanggit ko lagi na makikita mo na ikaw ay pinagpapala kapag ka ikaw ay unti-unting nakawala sa kasalanan, ikaw ay nahuhubog sa wangis ni Kristo at nagagamit mo ang kaloob ng Banal na Espiritu sa iyo sa paglilingkod sa Diyos. You will be rewarded for that. And then, dahil sa inisip ng marami na ang pagpapala sa mundo ito ay material na bagay, ay yun nga ang kanilang nasa puso na kailangan ma-attain nila, ma-acquire nila ang mga bagay nito sa mundo ito. Pero, hindi po yan. Alam niyo po, kung tatanungin mo ang mga mananampalataya ngayon, at sabihin, actually ganito po ang claim nila doon sa sinabi ng Panginoon sa John chapter 15 verse 6, 7. Verse 7, ganito, remain in me, and I will remain in you. And ask whatsoever you wish, sabi niya, and it shall be given you. Sa 15:16 ng John, sabi niya, you have not chosen me, but I have chosen you that you go and bear fruit, and that your fruit should remain, so that whatsoever you ask in the Father in my name, it shall be granted unto you. Alam niyo, sa panahong ito ay ipinapangako yan ng marami. At ang sinasabi niya, ano sinasabi ng Panginoon dito? Ayan, ibibigay niya sa inyo ang blank check, kaya isulat ninyo, magkano ba ang nais niyong hingiin sa Panginoon? Isulat niyo. Ganyan po ang maraming mangaral sa ating kapanahunan. Ang iba naman ay magsusulat ng 1 million, 2 million, 5 million, 10 million, 15 million, 50 million. Ganyan na po tayo. Alam niyo po, nakita ko sa aking paglulungkot bilang patutuo na ang Diyos ay hindi nagkukulang. Dumating ako sa punto na 3 ang sabay-sabay na anak ko na nasa kolehiyo. At alam niyo kung magkano lang ang sahod ng isang pastor. Actually, hindi po sahod. Walang sahod eh. Actually, parang kung ano lang yung available. And ganyan po ang kalalagayan ng maraming naglilingkod sa Diyos. Pero yung iba ay talagang nagkakamal po ng pera sapagkat talagang ginawa nilang kabuhayan ang bagay na ito. At hindi sila nagkakaroon ng kabusugan pagdating dyan. Kaya makikita nyo yung mga minsan ay pinapala ang kanilang pera kapag araw ng linggo. Kaya takot na takot yan mawalan ng Sunday service dahil ang daming mawala sa kanila. Anyway, problema nila yon na malaki pagdating ng araw sa Panginoon. Sapagkat inaakala nila na yon ang pagpapala ng Diyos. Sa halip ay ganyan na rin ang hangad ng maraming Kristiyano sa buhay nila dahil yun ang nakikita nila sa kanilang mga leader. Pero gusto kong makita nyo, mga kapatid, na ang Diyos ay kaya niyang i-provide ang lahat ng ating pangangailangan. Nakapagtapos po ang halos lahat ng aking salang ang hindi nakapagtapos dahil sa siya ay nagkaroon ng problema sa kanyang pag-aaral. Pero lahat ng mga anak ko ay masasabi ko, meron pa po akong, dahil 6 po ang anak ko, 4 na po yung aking graduate. Pero gusto ko makita rito na ang Diyos ay tapat na kahit sa akala mo ay walang-wala, ang Diyos po ang nagpo-provide. And that is a wonderful thing about God sapagkat if you could trust Him, ay ipaparanas niya sa iyo ang kanyang kapangyarihan. And I have experienced this many times sa buhay ko na ang Diyos ay talagang tapat sa mga pangangailangan natin. But not our wants. Sapagkat ang problema ng marami ay ang kanilang mga kagustuhan, ang kanilang hanap sa Diyos. Yung kanilang mga pagnanasa sa mga bagay sa mundo ito. Kaya, yun po ang problema ng marami pagdating sa bagay na yan.
Tingnan natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosas. But now He has reconciled you to Christ by His physical body through death and present you holy in His sight, without blemish and free from accusation, if you continue in the faith, established and firm, and do not move from the hope held up in the gospel. This is the gospel that you heard, and that has been proclaimed to every creature under heaven, which, sabi niya, and of which I, Paul, have become a servant. Si Pablo po ay maganda ang kanyang buhay. But when the Lord called him, he had to leave everything. Actually, ganun din ang mga alagad ng Panginoon. He had to leave everything. Talagang malaki ang namula sa kanya. Pero alam niyo, si Paul, ang pinakamasaya na sa kanyang paglilingkod, ang daming dusa, pahirap na dinadanas siya, hindi na siya nangibig na ibigay ang kanyang buhay sapagkat nakikita niya, mas masaya pala ang naglilingkod sa Diyos, mas maganda pala na ang buhay ng isang mananampalataya ay mawala niya alang-alang sa kanyang pagkatawad kaysa sa ikaw ay mamatay lang na nakaupo sa iyong iglesia. So ipinapayo ni Paul sa kanila, pinapakita niya na ang kanyang buhay hindi malungkot dahil sa kanyang paglalagay sa panganib sa kanyang buhay sa pagtupad sa kanyang gawain bilang isang mananampalataya. And indeed, Paul was eager to see his Creator sapagkat siya ay nabuhay para sa kanya. There are a lot of Christians who claim Philippians 1:29, for me to live is Christ and to die is gain. Alam niyo, bago po natin i-claim yan, ay tingnan natin na ano ba ang pamumuhay ng isang Kristiyano kung iahambing natin yung sasabihin natin, for me to live is Christ. Na ang ibig sabihin noon, for you is to live like Jesus. Mabuhay ka na katulad ng Panginoon sa apat na aspeto, sa karakter, sa work, sa attitude, and then sa motive. Kailangan mong maunawaan yan. But ang problema natin sa ating kasalukuyan is claiming all these wonderful verses and reciting them without understanding them. So yan po ang nangyayari. If you cannot live like Christ, then sayang ang buhay mo. Baka alam mo lang kung paano ikot yung Philippians 1:21, pero hindi mo na pala naisasabuhay. Sabi pa ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma sa 8:17-18, now, if we are children, then we are heirs of God. Siguro ang tingin natin lahat, tayo yung mga anak ng Diyos. Pero sabi niya, and co-heir with Christ, kasamang tagapagmana ni Kristo, if indeed we share in His suffering, in order that we may also share in His glory. I consider that our present suffering are not worth comparing for the glory that will be revealed in us. Now, sabi ni Paul, alam nyo, ano man ang danasin mo sa mundong ito, you will be rewarded by God more than what you can expect. So, yun po ang encouragement niya. Sapagkat marami natatakot na mag-suffer for God and for the gospel. And sabi niya, hey, if you will not suffer for Christ, you will not also glorify with Him. Remember that. So, if you want to be co-heirs, maging tagapagmana ng anak ng Diyos bilang ating Panginoon at kapatid, magugulat kayo doon, ay makikita nyo that we need to suffer for Him. He is encouraging us to live in comfort, na ganyan ang nais ng marami. I believe na baka sabihan tayo ng Diyos pagdating ng araw, dahil kayo nagpasasa, ay hindi kayo makakapunta doon sa kapahingahan sa Diyos. Malala mo yung mayaman sa Lazarus and the rich man, o kaya doon sa Luke chapter 12, na kung saan ay nagpasasa sa kanyang buhay at nawala niya ang karapatan sa kaharian ng Diyos. Ito po ang utos ng Panginoon na kaugnay dito sa pag-iingat sa sariling buhay na dahilan para mawala ang ating buhay na walang hanggan. Do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather be afraid of the one who destroys both the soul and the body. Kanina ay na-explain ko sa inyo na maaaring dahilan ng kamatayan natin
ay kapag tayo ay talagang gumawa ng totohanan para sa ikaluluwalhati ng Diyos sa mundong ito. Nanganganib ang buhay natin dito. Kaya ang Panginoon ay ipinagpauna niyang sinabi na huwag natin katakutan ng mga taong ito. Have you been so coward na talagang iniingatan mo ang iyong buhay, you will eventually lose that. Your life will be lost because ikaw ang nag-iingat ito. But when you invest them in the hands of God, you put them into the hands of God, ay makikita mo siya lang makakapag-ingat ito. And even if He allows you to be killed in this world, He is the life. He is the resurrection and the life. Do not let your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me. Meaning marami tayong alalahanin sa mundo ito, and dahil diyan ay minsan ay para bagang wala tayong assurance sa ating kinabukasan. But sabi niya na do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. Sabi ng Panginoon. Sagot niya po ang ating mga pangangailangan, at hanggat mangangailangan tayo para sa ikaluluwalhati niya sa lahat ng magkakaloob nito, hanggat sa kagustuhan niya. Yan po ang mga salita ng Panginoon o utos ng Panginoon na kaugnay dito. Ang ating pag-asa ay ang kininati ng sinabi ng Panginoon kay Martha. Sa John 11:26-25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though he will die. And whoever lives in believing in me will never see death. Do you believe in this? Ang kamatayan sa mundo ito para sa Panginoon, after His resurrection, and even His time, ay sinasabi niya na ito ay pagtulog na lang. It's not death. Ang kamatayan ay pagkahiwalay sa Diyos. But when you physically die and you will sleep in rest with God, nandun ang Panginoon. You will be there resting with God. And yan ang assurance niya na pag-asa natin. At sabi pa niya, I am the living one. I was dead. Now look, I live forever and ever, and I hold the keys of death and Hades. Ano ang punto rito sa ating pag-asa, sapagkat marami sa atin ay nag-iingat sa ating buhay na hindi na tayo nakakagawa sa ikararangal ng Diyos. And so these are encouragement for us that we have hope even after death. Our God is the God of the living, and He rose from the dead. Our Lord and Savior Jesus Christ. If you are living and have been protecting your life so that you will not lose it, I tell you again, you will eventually lose your life. But when you trust the Lord for it and do what He wanted you to do in this world, you may lose your life, but you will have it to eternity. Here is a model prayer I can say to you. It says in Acts 4:29-30, Now Lord, consider the threats, and enable your servant to speak your word with great boldness. Stretch your hand to heal and perform signs and wonders through the name of your holy servant Jesus. The disciples here were persecuted. They were threatened to be killed, and they were stopped to spread the word of God. So they prayed for boldness. And you know what? The Lord poured His Holy Spirit on them. That's the only way we can sustain our courage, when we have the Holy Spirit in us. Do not try your own courage. You will eventually fail, like Peter. But when the Lord give you the Holy Spirit, He will never fail. He will never fail. May the Lord bless you, and good day to you. God bless.